Alam ko it's too much to take in, lalo na isang araw lang ito. So, alam niyo yun, mag-notes na lang kayo, or picture na ninyo, and then pag-uwi, tsaka ninyo i-digest. Okay, so i-digest ninyo yung mga highlights na talagang nag-stick sa inyo, or mga highlights na talagang nag-speak sa inyo, and then start applying it. Okay, lalo na po sa mga ministry heads, like intercessory head, napaka-importante po ito. And for this last session, we're going to discuss yung the whole picture, or kanina di ba, ano yung Greek word for intercession? Intoxis. Alam niyo yun? Ano yung ibig sabihin yun? To meet? Yung conversation or communication, and then yung huli, petition. Kaya napaka-importante yung concept dito na sigurado kang si Lord yung kamit mo. Okay? Kasi you can petition and petition and petition all that you want, pero if you're not in a meeting with the Lord, sayang. Kaya madalas sa prayer meeting, di ba sinisimulan natin din sa worship? Kasi when we worship, we come into the presence of God. Yun yan eh. Diba hindi natin pwedeng sabihin, prayer meeting to, ba't kailangan pang magkantahan? Diretso na sa prayer. Diba, but remember, whenever we worship, we are ushered into the presence of God. Okay? At alam mo, dahil nag-worship ka, diba? Sabi nga sa Bible, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. So alam mo, kamit mo si Lord. So now, you can talk with Him, communicate with Him as a father and a child, or as friends. Naalala niyo yun? Diba sabi ni Jesus, I no longer call you servants, but I call you friends. Diba? So bakit mag-usap ka sa Kanya? Casual, hindi religious. Okay? And then, you start making your petition. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung Hebrew word for intercession. Kasi siyempre, bago dumating ang New Testament, may Old Testament muna. Okay? And bago nagkaroon ng Intoxis, nagkaroon muna nito kung ituturo ko sa inyo ngayong hapon. Okay? So Lord, today, as I teach on this last session, bago mag-activation mamaya, Father, bless my words, bless the words that will come out of my mouth. Father, fill them with wisdom and knowledge, Lord. And we pray that every work of the enemy will be destroyed. Lord, as you raise up more prayer warriors, as you raise up more watchmen and intercessors, God. Kaya, Lord, salamat. Lord, we're so excited to apply this in our churches, in our families, in our revival groups, sa mga small groups namin. Lord, salamat. All glory is yours in Jesus' name. Amen. Amen. Kanina kakwentuhan ko nagkailan bago dumating dito. Eh, dami pala nilang pinagdaanan bago dumating dito. Dumaan na Santo Tomas. Dumaan na San Pablo. Hindi, joke lang. May pinagdaanan. Ano ba? May sakit. Diba? May ano pa ba? May gutom. Okay? Pero I'm sure baka hindi lang sila. Baka marami sa inyo pinipigilan ng Diablo. Diba? Kasi alam niya, when the Lord is able to raise up more watchmen, His days are numbered. His days are limited. Diba? Paano kung maka-raise up tayo ng mga watchmen na talagang alert, talagang 20/20 vision, eh talagang yung pagkilos ng demonyo, malilimitahan. So He would do everything that He can para, alam mo, mapigilan tayo. Pero sabihin mo sila katabi, praise God, nandito ka. Okay? Hindi tayo pwedeng mapigilan ng kaaway. Amen? So ito po. Ayan. Isaiah 59:16, let me read from the New King James Version. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Paga. Yan yung last word natin is, yung kanina umaga, di ba? Ayan. Wala raw paga, walang intercessor. Therefore, His own arm brought salvation for him, His own righteousness, it sustained him. Meron kasi isang quote, no, na parang nare-realize ko ngayon medyo parang, hindi ko alam kung tama o mali, na wala raw pwedeng gawin si Lord aside from the intercession of His people. Na si Lord gustong kumilos, kaya lang hinihintay niya may gumalaw na tao, manalangin, may walang manalangin, hindi siya makakakilos. I believe God wants to work with us. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na pag hindi tayo nag-pray, eh yung purpose ni Lord, hindi na mangyayari. Mangyayari pa rin. Hindi nga lang ikaw na yung gagamitin niya, hahanap siya ng iba. Yes. Tignan mo ito. There was no intercessor. Wala raw. Walang willing makipag-partner sa kanya. So anong ginawa niya? His own arm brought salvation for
him, and his own righteousness, it sustained him. Siya na mismo umilos. Kaya huwag din naman natin sabihin, Lord, kailangan mo. Kung hindi ako mananalangin, kung hindi ako umilos, wala kang magagawa. Pride din naman yun. Diba? Kasi actually, doon sa book na pinaghamuan ko, isa doon sa mga book sa ano ko, meron siyang isang point na parang gano'n. Na talagang hindi kikilo si Lord pag hindi tayo mag-cooperate sa Kanya. Because God has entrusted yung ministry sa atin. Pero dito ang linaw eh. Wala siya nakita intercession, wala nakipag-partner sa Kanya, tumilo siya. Walk-in na lang. Nakamo ba natin? So wag tayong masyadong lalabas doon sa area natin na may mayabang ka na, mayabang na tayo. Di ba? Lord, limited ka dahil hindi kami kumikilos. Kahit hindi tayo kumilos, lahat tayo maging tamad, ang purposes ni Lord matutupad. Sabi nga the Lord has purpose, who can thwart it? May meron siyang layunin, sino makakapigil nun? Whether our inaction or our action, it cannot stop Him from fulfilling His purpose. Ngayon po ba? Ibabalance ko lang na kahit pati yung libro pinaghamuan ko, hindi lahat agree ako. Okay, hindi tayo hook, line, and sinker na lulunok na lang. Okay, ito tayo lang yung last session natin pala. 7 facets of intercession. Okay? Makikita natin sa Bible, pag sinabing intercession, hindi siya prayer. Sa atin ngayon, sa panahon natin, pag sinabing intercession, prayer agad sa isip natin. Tama mali? Tama ba? Uy, mag-intercede tayo. So automatic, mag-pray ka. Pero sa Hebrew mindset, hindi one and the same ang prayer, ang intercession at ang prayer. Magkaiba yun. May distinction. Okay, especially when we do a study of Paga. Okay, ito. Yan. Although the word intercession has come to mean prayer in our modern minds, Western mindset, its Hebrew word, Paga, does not necessarily mean prayer at all. Okay, isa lang yun. Yung Paga, intercession is just one. Okay, of the meanings. Pero marami pa. Kaya maganda pa pag-aralan natin ito para makita natin ay ang lawak pala nito. Di ba? At ang lalim ng meaning, napaka-rich ng meaning. Okay? So ready na kayo sa session natin? Yes. Okay. Ito yung mga meanings niya. Paga. To intervene or to interpose. Mamaya, hihimay-himay natin. Ano lang to? Isang bagsak lang. To encounter. Kaya nga yung entoksis, alam niyo, di ba? Ano yung sa entoksis? Ano yung unang-una? Meet. Meeting. Di ba? Kaya yun, to encounter, to meet, or to join. Next, to encounter. Dalawang connotation ng pangatlo. Di ba yung to encounter? Dalawa yan. To entreat, ibig sabihin ng to ask, to beg. Okay? To beg or request. Another connotation or implication of that word encounter is to fall upon. Everybody say fall upon. Sa Bible, o hindi naman sa Bible, but yung mga expression na to fall upon, it means to attack viciously. Kunyari, our army will fall upon you and you can't do anything about it. Eh, pag sinabing fall upon, sobrang lakas ng power na, kumbaga, shock and throw. Okay? Wala kang magawa. Next, to attack or to kill. Tignan nyo, pag meron dyan, to intercede. So yung word na intercede or intercession, isa lang sa mga meaning ng Paga. Nakuha natin? To intercede, to plead with, to urge strongly, ito, to strike the mark, or to touch yung boundary, bakod, okay, or bordered, okay, or to place or lay upon. Isa-isahin natin ito, and I hope maging malinaw para magkaroon kayo ng bigger understanding of what Paga intercession is. Okay? Ayan, number 1. Ayan. Intercession or Paga means to come between, to intervene, or to interpose. Everybody say, come between. Intervene, interpose. Ayan ang unang meaning. Okay, so ano ka? Mediator ka. You come between. Pwede ba mag-request? Amar, Louie, and Von. Kayo sa harap. Pareho mga pogi. Wow. Si Louie ay Kristiyano. Kunyari, Kristiyano siya. Totoong Kristiyano siya. Louie, dito ka sa gitna.
Focus kayo dito sa left and right. Dito ka ba? Dito. Kristiyano siya. So, merong Diyos na nagmamahal sa kanya at merong demonyo, kunyari na ba? Okay? Nagalit sa kanya. Tama ba? Tama? Pero totoo yun eh. I'm a Christian. God loves me. John 10:10, di ba? Si God, maganda plano sa amin. Si Satan, pangit ang plano. So, ito si Louie, pag sinabing to come between, pag sinabing intercessor, na dalawang klase ng pamamagitan. Pumapagitna ka kay Lord at sa Kanya. Lord, bless him. Lord, kung may nagawa siyang mali, Lord, forgive him. Kung papagitan ka naman kay Louie at sa kaaway, hindi ko sabing Diablo, ha? Kaaway. Parang medyo hindi nakakatakot. Diba? Lord, ingatan mo siya. Protektahan mo siya. Bakuran mo siya, Lord. I declare a wall of fire. I declare a hedge of protection. Hindi siya magagalaw ng anumang araw ng enemy. Okay? So, nakuha niyo unang concept ng intercession. Ikaw yung namamagitan. Kaya hindi ka po pwede mag-intercede sa taong wala kang compassion. Kung kunyari wala kang compassion kay Louie, gusto siya saktan ng demonyo, eh bahala siya sa buhay niya. Pinutangan niya ako ng grade 3 ng piso, hindi nagbayad. Dapat kung may interest at inflation, magkano yung ngayon? Milyonaryo na ako. Milyonaryo. So, how can you intercede to come between the devil and a Christian if you have no compassion? So, lahat ng katangian ng mediator, isipin ninyo. Pag nag-devotion kayo, pag nag-digest kayo nitong lesson natin, isipin mo na lang. Kung ako mamamagitan sa kalagitan ni Louie at ng Panginoon, ano kailangan ko? Kunyari, sabihin ni Lord, kunyari Israel siya. Bugunawin ko na Israel. Di ba sabi ni Lord kay Moses? Bugunawin ko na Israel. Paano kung may namamagitan? Sige nga, Lord! Di ba sabi ni Lord, at simula sa iyo, ang patawag dito, magtataguin ako ng isang bagong bansa. Ano yung Republic of Moses? Diba? So kung wala rin compassion si Moses, ay si Moses bilang intercessor sa Israel, ginunaw na ng Diyos. Kaya dapat national hero siguro ng Israel si Moses eh. Burado ang Israel sa history, burado sila sa mapa kung walang Moses na magitan. Ganon ka-importante ang intercessor. Tawa natin? So that's the first implication. May Kristiyano, may Diyos, may kaaway, okay, mamamagitan ka. You come between. Iba lang ang approach mo. Okay? So, sige, kung muna kayo. Tatawagin ko na lang kayo when needed. Malinaw po? Okay. Kaya kasabi ko sa inyo, ang intercessor doesn't necessarily mean prayer. Kasi yan ang isa sa mga, actually sa chronology, for the sake of teaching, inuna ko to. Para pag-discuss ko yung ibang meaning ng paga, ibig sabihin, magigets ninyo yung logical flow. Kasi nabasa, ang dami ko libro binasa, halo-halo eh. Inuna sa meet. Yung meeting. Diba? Kaya ka lang makikipag-meet kasi namagitan ka. Diba? You intercede for someone, so, inimit mo si Lord. Okay? So ito po, logical flow ito. Tingnan natin ito. Yan. So intercession or paga is to intervene or to interpose. Ano ibig sabihin ng intervene? To come between so as to prevent or alter a result or course of events. Ano gusto gawin ni Lord sa Israel? Burahin sa mapa. Mawala. Pero nag-intervene si Moses at nag-iba ang naging resulta. Imbis na nawala sila, nagpatuloy pa rin. Hanggang ngayon may bansang Israel. Malinaw? To interpose is to put yourself or something between. Parang gano'n din naman eh. To come between. To come between two things, people or groups of people, especially in order to stop them from doing something. So Lord, wag mong gunawin ng Israel. Pagtatawanan kami ng ibang bansa, sabihin, nilabas mo kami sa Egypto, yan pala, parang mamatay lang. Diba? Sa demonyo din naman, ganun. Diba? Pinipigilan kita, hindi mo gagalawin ng tao na ito. In Jesus' name, I declare a wall of fire, I declare a hedge of protection. Yan yung meaning naman. Malinaw? Okay, tuloy natin.
Ito yung sinasabi ko sa inyong kwento. I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are a stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Gugunawin ko na, tigas ng ulo. Actually, stiff-neck, matigas ang leeg. Tama ba? Lagi natin sinasabi matigas ulo, pero sabi stiff-neck, matigas ang leeg. Tama dito, matigas ang leeg. Di ba? Then, I will make you into a great nation. Buti walang pride si Moses. Sige nga, Lord. Gunawin mo na sila at simulan mo ang Republic of Moses. Ang intercessor, hindi ganun, hindi sarili. Yes. Hindi po pwedeng sarili. Nakuha. But Moses sought the favor of the Lord, his God. O Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you have brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Pinutol ko na lang for the sake of discussion, pero if you want to do a deeper study, basahin niyo yung buong context na lang. Okay? So mga snippets lang ito, ng mga verses, I entrust to you the entire story na papag-aralan ninyo. Okay? Bawal ang tamad. Okay? So tapos na tayo sa first. Anong unang meaning ng pagkat? To intervene, to come between. Okay? Next. It means to encounter or to meet. Okay? Balikin tatlo. Yung Kristiyano, yung demonyo. Okay. So di ba to intervene, pumagitna. To come between. So it's very logical. Logical lang naman, encounter means to, it means to encounter or to meet. Dalawa ang mamimit mo. Pag namagitan ka, pag si Lord at si yung Christian na magitan ka, may encounter mo si Lord. Lord, bless him. Lord, don't punish him. So you have an encounter with God. Ito madalas gusto natin kasi hindi nakakatakot yung kaharap, no? Yes. Ang ayaw na maraming Kristiyano, itong part na to. Because when you come between the Christian and the devil, involved ka sa warfare. Yes. So may encounter mo ngayon demonyo. Peaceful ako tao eh. Diba? Hindi nga ako makabasang pinggan. Ako war, demonyo. Diba? Pero kung ikaw ay nag-commit as an intercessor, and actually kahit di ka naman mag-commit, lahat tayo tinawag mag-intercede. No choice ka. Hindi to option. Part ito, it comes with the territory as an intercessor na dapat warrior ka din. Amen. Diba paano? Mga anak mo to. Papabayaan mo na ng banjak mo na wasakin ang future nila, buhay nila. Yes. Amen. Diba? Yung anak mo, bigla nagkakaroon ng depression, hindi kasi ako warrior eh. Ayoko mag-bind, ayoko mag-break, ayoko mag-rebuke at mag-cast out. So, dalawa ito ha. So, ano yung unang meaning? To come between. Ang problema, yung una, okay, to come between God and a Christian, pero to come between the devil and a Christian, you're facing him, you're encountering him. Kaya dito, hindi ka pwede mag-intercessor na ikaw may butas din. Hindi mo siya magagalaw. Anong hindi? Lusimbo ko, intercede. Huli ka, balbon. Diba? Hindi kita inaalaw, nasaktan ang pamilya ko. Ikaw ang ginagamit ko para saktan sila eh. Saan, diba? Umuwi ka laging galit. Paano magiging intercessor, kaharap mo ang demonyo, ikaw gusto mong pintuan niya. Watchman ka na butas-butas. Papa natin? Ayan. So sige, salamat ulit. On-call ulit kayo. Para kayo pang nurse. Kaya dito, when we say to encounter or to meet, dalawa ang connotation yan, ha? To encounter or to fall upon. Everybody say hostility. Ito yung nandito. Yung na-encounter mo, hostile. Enemy siya. Walang magandang plano. Okay? When intercessors intervene,
contending between someone and the forces of darkness. Yun ang dito, okay, to encounter or to entreat. Ano ibig sabihin ng entreat? To request, to petition. Okay? So nandito ka sa gitna naman ng Kristiyano at ng Panginoon. Lord, bless him. Lord, yung destiny niya, ma-fulfill. Yung magandang plano mo sa kanya, maranasan niya. Nakuha po natin? Dali lang pala ng intercession eh. Di ba? So, tuloy natin. Intercession creates a meeting. Yun ang meaning ng intercession, to come between or to meet. Okay? Intercessors meet with God. They also meet with the powers of darkness. Okay? From the book, Intercessory Prayer. Kaya sabihin mo siya katabi, be bold. Be courageous. Ayan. Ayaw naman natin ng intercession natin, puro nandito lang sa kanan. Kailangan meron din intercession dito sa banda, kaliwa. Kaya pag intercessor ka rin, make sure na ikaw, ang pamilya mo at lahat ng ari-arian mo covered in prayers. Kasi kung hindi ikaw ang babalikan ng demonyo, yung mahal mo sa buhay, yung mga property mo, ang babalikan. Meron po kami nung sa kasal, matindi sa intercession yun at sa deliverance. Eh madalas sabak agad ng sabak, hindi nagpe-pray ng covering sa sarili niya o nagpe-pray niya, Lord, magde-deliverance ako, cover me. Nakalimutan pag-pray yung property niya. Pag uwi, lahat ng goldfish niya patay, naglulutangan. Hindi siya nabalikan yung property niya. Ari-arian niya. Nakuha ba natin? So dapat wala kang butas, covered and protected ka, at yung mga mahal mo sa buhay, always pray for covering and protection. Kasi you are meeting against the powers of darkness. Next. Ito gusto ko ba? An intercessor is one who makes contact with God. You meet God, right? As opposed to many who simply dabble in prayer. Iba ang intercession sa prayer kasi maraming taong nagpe-pray, buga lang ang buga. Salita lang na salita without actually encountering or meeting God. Ako po ba natin? Lord, bless this, Lord, ganyan. Hindi man na-meet. Pero meaning ng paga, to meet, to encounter. Ang isa sa mga priority mo, Lord, ma-encounter kita. Hallelujah. Kaya ang mga intercessor, makikita nyo, ang mga resulta ng mga prayer nila, answered prayer, powerful. Pag sumagot si Lord, grabe. Okay, magugulat ka na lang, wow. Kasi they met with the Lord. Okay, so yan ang pinagkaiba ng simple prayer. You can pray and pray and pray without meeting God. Hindi intercession yun. Because intercession means to meet. Clear? Hallelujah. Kaya makikita mong Kristiyano, ang intercession dapat masaya rin. Kung na-meet mo si Lord, dapat paglabas mo ng prayer room, kita sa'yo si Lord. Naalala ko nung bata ako eh. Ay, intercession yan. Paano mo nalaman? Tignan mo yung mukha. Bakit mo yung mukha niya? Dala-dala niya ang bigat ng dokumento eh. Hindi po pwede, di ba? God, ano yung kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Na-meet mo si Lord. Nag-drop off sa'yo. Kumiskis sa'yo yung nature niya. So intercession ka, paglabas mo, masaya ka. Ang sabi ng intercession, akala ko mapapalakas. Picture mo lang niya, bigat-bigat na. Kapwa natin? O sobrang seryoso. Joke ka na ng joke. Tapos ang reaction niya, heart. Imbis na laughing emoji. Lahat na lang hinahart. Sobrang seryoso sa buhay. Naalala ko to, nireveal sa akin to ni Lord kung bata pa ako. Tapos totoo din naman sa Bible eh. I will give them joy in my house of prayer. Anong description ng secret place when you come to the Lord in prayer? Joy. Paglabas mo ng prayer room, siguraduhin mo masaya ka. Pag hindi ka masaya, maling flaky intercessor ka. So sabi ng Bible, I will give them joy in my house of prayer. So ang tao na laging nasa prayer room, sa prayer closet, sa secret place, paglabas niya, nag-drop off yung joy ni Lord, dapat may joy ka. Hello? Amen. Ayoko makakita ng intercessor na
parang nandito sa church, kung ganyan ang mukha mo, umuwi ka na lang. O bumalik ka sa office. Promise, maraming taong darating sa simbahan may mga kanya-kanyang problema. Ang unang-una makikita yung pagmumukha mo, na bagsak, mas nakasimangot o burden. Makakahawa yan, I'm telling you. Ang tao mo ay visual. The eye is the lamp of the body. Nag-e-expect yung tao ng problemado na pagdating sa church, alive, alert, awake. Tapos ang unang-unang nakita, welcome to CSP. Pagkawin ako na kapatid, dala-dala niyo yung problema ng mundo. Are you getting my point here? And syempre scripture lang, I will give them joy in my house of prayer. Yun lang eh, tapos na usapan eh. Okay? So yan, he makes contact with God as opposed to many who simply dabble in prayer. Next. So paga is to encounter, to meet. Ano sabi dyan? After that, you shall come to Gibeath Elohim, where there is a garrison of the Philistines. And there, as soon as you come to the city, you will meet paga. You will meet a group of prophets. Okay? So intercession is not necessarily prayer agad. Intercession is to meet muna. Okay? Ngayon, kung sino yung kamit mo, doon mag-depend yung gagawin mo. Kung kamit mo Diablo, mag-warfare ka. Kung kamit mo si Lord, mag-intercede ka, mag-pray ka. Clear? Okay, next. Number 3 na tayo. Intercession, baga, to attack or to kill. Tingin ko, medyo alam nyo na kung ano yung idea nito. Balik ulit kayo. Mga nurses. Actually, kahit wala ka na simbong. Pero okay lang. So ngayon, hindi, okay lang. Nasa number 4 si Bon, pero papatayin din kita. Okay? So ang pinag-uusapan natin ngayon, you come between a Christian, or someone, or something, or a group of people, and the devil. Okay? So ano to? Warfare. Ang na-encounter mo, ang na-meet mo, demonyo. Forces of darkness. So ano gagawin mo? Paga also means to attack or to kill. Papatayin kita. Of course, ang demonyo unkillable yan. Hindi naman namamatay ang kaluluwa. But you know that concept. Diba? Lulusubin kita, hindi mo magagalaw ang pamilya ko. Hindi mo magagalaw ang simbahan namin. Diba? Mag-a-attack ka na ngayon. You use the weapon of praise. You use the weapon of binding and loosing. Diba? I bind you in the name of Jesus and Lord, release your angels, ganyan. So you are now attacking the kingdom of darkness. Hindi lang tayo defensive. Yeah, offensive din tayo. Amen. Kaya maraming Kristyano na patalo puro defensive eh. Okay? Intercession means to attack or to kill. Ayan o. It can, ganda na itong definition na to. It can signify an attack made with the intent to kill. Ang purpose daw ng paga, hindi lang a-attack, kundi patayin kung sino yung imimit mo. Yan yung meaning sa Bible. So pagkaharap mo ang Diablo, ang intention mo talagang wasakin siya. Wasakin siya. Okay? Or simply it describes the act of killing. Physically, or we can kill the devil, pero nandun yung context na, gera to. Bakbakan ito. If you're not ready for battle, huwag kang mag-intercede. Okay? Ayan. Thank you. Itong to attack or to kill, this is the spiritual warfare aspect of intercession. Okay? We come face to face against the forces of darkness to protect a person or group of people. Sino mga pinoprotektahan nyo? Yung garden ninyo, ano yung God-given assignment nyo? Ano yung God-given gardens na dapat mong ingatan? Pumagit na ka. Yung serpent, wag mong hayaan na guluhin yung garden yan. Ako natin? So I want you to identify ano ba yung garden na pinapaprotektahan sa akin ni Lord. Diba? Ano ba ang plano ng demonyo dito? Si Lord gusto, yung demonyo gusto ma-play yung nekteo, yung mga taong pinoprotektahan mo. Gusto niya makakuha. Mga anak ko, gusto ng demonyo kunin yan. Kaya lalaki yung anak mo, rebellious. Lalaki yung anak mo, hirap na hirap. Ano problema mo? I'm still choosing my pronouns. They, them, it. Hindi na problema
point ko? Yan yung woke culture ngayon. Eh, nung mga bata tayo, walang problema eh. Alam mo, lalaki ka, alam mo, babae siya. Eh, yun ang problema kung anong pronoun gagamitin. Mahal ako ng problema kung anong pronoun gusto mo. Hindi kita susundin. Pag may bigote ka, lalaki ka. Pag gusto mo, her, she. So Zeba and Zalmunna said, rise and kill, paga. Rise and kill us. Makakalabang na talo. For as a man is, so is his strength. So Gideon arose and killed Zeba and Zalmunna. Request granted. Yung sabi nila eh, patayin mo na kami. Patayin mo na kami. Ngayon, pinatay sila ni Gideon. Paga. Ganyan ka bang klaseng prayer warrior? As a prayer warrior, ang term dito dapat ruthless ka sa enemy. Merciless. Amen. Kaya nga sabi ni Lord sa Old Testament, make no treaty with any of them. Show them no mercy. Pagpasok niyo sa Canaan, pagpasok niyo sa Promised Land, do not make any treaty with the people there. And show them no mercy. Mga Amalekites, mga lahat ng ites. Mga ites na naisip nyo. Termites. Okay? So, malinaw po ba so far? Ano yung meaning ng paga? To come between. Okay? To intervene, to interpose. Pangalawa, to meet or to encounter. Ngayon, dalawang implication nun. You can either meet the Lord and treat Him for someone, or you can meet the forces of darkness and attack them. Engage in spiritual warfare. Pangapat, ito yung I expected ito pinakamahabang session, pero mukhang ito magiging pinamaiksi. Okay? Intercession paga. It means to urge strongly. To plead with. Ano bang urge? Ano bang urge sa Tagalog? Pilitin mo. Okay? To plead. Yung makiusap. Nagsumamo. Nagsusumamo. Diyos. Tingnan niyo to. Sinusunog yung mga scroll ni Jeremiah. May mga scroll siya eh. Sabi dito, even when Elnathan and Delaiah and Gemariah urged Paga, the king, okay, they urged the king not to burn the scroll, he would not listen. So yung mga scroll ni Prophet Jeremiah, sinusunog nila, sinisira nila, nag-urge na sila. So yung Paga or intercession nila, hindi successful. Okay? Pero when we urge the Lord, at kung tama naman, si Lord nakikinig. Okay? Ito pa. And he spoke with them saying, eto si Abraham namatay yung asawa niya, si Sarah. Ililibing, kaya lang wala siyang lote. Hindi nakapagbayad na St. Peter. Naalala ko, may post sa Facebook. Siguro naman, alam niyo yung sagot. Pagkatapos po magbayad ng St. Peter, ano po ang next step? Tulungan kita liga. To attack or to kill. Ano ba naman klaseng talaga? Pagkabayad mo na St. Peter, ano po ang next step? Eh di pamatay ka na! Avail mo na! Sayang naman yung binayad mo, hindi ka pa mamamatay. Ano sa tanong ito, ano yung next step? Eh paano gusto mo? So ito, namatay na yung asawa niya. Eh problema nga, hindi nakabayad na St. Peter o ng Alina Memorial, wala pa paglibingan ni Sarah. Ayun yung context ito. He spoke with them. Ito yung mga townsfolk o yung mga villagers. If you are willing to let me bury my dead out of my sight, listen to me and plead, Paga, with Ephron, the son of Zohar, for me. Ito po yung note na gusto niyang bilhin kung saan niya ililibing si Sarah. Sabi niya, makiusap naman kayo, kausapin niyo siya para sa akin, para mailibing ko yung asawa ko. So, I guess you're getting the point here. Okay, to urge or to plead. Ito yung pinaka-common na meaning ng intercession
sa atin. This is the facet of intercession we are most commonly familiar with today. We come before the Lord to plead or petition for someone. Ito yung nandito yung Kristiyano, nandito ang Diyos, pumapagitna kami, and Lord, I plead, I urge. Lord, yung anak ko, mahinto na niya ang vision niya. Lord, bless him, Lord, with the right mind. Kung paano yung prodigal, he came to his senses, Lord, bless him that he may come to his senses. Eh, ako niyo, yun na yung intercession kung saan pamilyar na pamilyar tayo. Nakita niyo yung progression? Diba? Kaya ganito yung pagkakaayos na ginawa ko. Dami ko librong binasa, rambol-rambol. Eh, rambol-rambol talaga, hindi siya flowing. So ito, flowing, madali ninyong mag-gets yung progression ng word. Okay? So, tingnan niyo to. Power of persistence. So, kung nag-i-intercede ka, Lord, I urge you, I plead with you, Lord. So, kailangan dito, persistence. Minsan kasi pag nag-pray tayo, hindi agad-agad sinasagot ni Lord. Yun eh. Kaya ka di ba meron tayo, push, pray, until. Ang keyword doon is the word until. Pray until something happens. So, a lack of endurance is one of the greatest causes of defeat, especially in prayer. Kaya yung prayer mo na defeat, nag-pray ka 10 times, 20 times, hindi mo alam sana kung nag-persist ka hanggang pang 25, sinagot na sana nilog ng 25. Eh 21, 22 times na nag-pray, sumuko ka na. Minsan hindi mo alam, it's just around the corner, paglito mo lang doon yung sagot, bumitaw ka pa. Buminto ka pa. Sabi mo siya katabi, kapatid, push lang. Diba, push ka lang, pray until something happens. Kung mag-i-intercede ka para sa isang ako po, 8 taon ako pinag-pray ng mother ko. Eh, paano ko sinabi niya? Bahala ka na nga dyan, tigas ng ulo mong bata ka. Uuwi ka, lasing, may sigarilyo. Wala na nga tayong pera, inuubos mo pa ang pera mo. Pag ang tuition nun, kunyari, 30,000, hinihingi ko pag enrollment 50. Kaya ito yung enrollment, may kickback ako mga 20. Tapos ubos yun in 1 week sa bisyo. Lakas ko mag-bisyo nun. Paano ko nagsawa siya? O naisip niya, hopeless case na ito anak ko. Walang persistence. Eh di wala ako ngayon. Sabi niya ba, ay, salamat. Are you getting the point? Persist, push, push, push. Huwag kang pinto dahil ang Diyos buhay, ang Diyos nakikinig. Amen! Okay, palakpakan naman si Lord. Ayun, one of the greatest causes of defeat, especially in prayer. Ano sabi niya? We don't wait well. Naiinip, gagawa ng sarili paraan. Ito yung sinasabi ko kanina tungkol dun sa parable ng, yung courts of heaven na mga prayer. Tingnan nyo to. Jesus told His disciples a parable. Ano yung purpose ng parable? To show them that they should always pray and not give up. Ayun na yung actually meaning ng parable. One of the parables na napaka-plain ng meaning. Pray, don't stop. Don't give up. Okay? Tingnan nyo to. Ano yung analogy? He said in a certain town there was a judge. Ano yung description ng judge? Who neither feared God nor cared about men. Kaya sabi ko, paano mo mako-compare si Lord doon sa judge? Hindi comparison yun, contrast yun. Ako po ba natin? Tingnan nyo yung judge, oh. Walang fear of God, walang love for men. Ano nangyari? Who neither feared God nor cared about men, and there was a widow. Alam niyo po sa Bible, isa sa pinakakawawang tao sa Israel, widow. Aside from leper and blind people. Actually, kahit bulag gano'n, hindi ka pwede bastang mamalimos pag wala kang permit. Kaya may narinig akong pastor, yung bulag, naalala niyo, he threw his cloak. Di ba sinasabi natin, it's a sign of faith? Di ba? Totoo yun. Bakit naging sign of faith yung paghagis ng cloak? Kasi hindi niya palatandaan na pwede silang manlimos. So, ibig sabihin, hindi ko nakakailangan itong cloak na to dahil pag pray ako ng Jesus, baka makita na ako. Hindi ko alam kung saan niya kung saan material niya nahango yun. Pero, yun ang
sinasabi niya, contextually or culturally speaking. Pero aside from lepers, ang lepers outcast ka, di ba? So lepers, blind people, and eto, widow. Ano tawag dyan sa laylayan ng lipunan? There was a widow in that town who kept coming. Ano tawag doon? Kept coming. Yan ang tinatawag natin persistent prayer. Ayan yun. She kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary. Okay? For, ito yung ano, tingnan niyo yung ano niyan. For some time, he refused. Wala nga siyang concern eh, wala nga siyang takot sa Diyos. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. Ang tawag doon, prevailing prayer. Nagtagumpay yung kanyang panalangin. Marami sa atin may persistent prayer, not to the point of prevailing prayer. Naalala ko nung college ako, one of the books that encouraged me to be an intercessor was prevailing prayer. Binasa ko yun, natapos ko, and ginamit siya ni Lord para ma-ignite yung intercessory anointing sa akin, intercessory call. Kaya simula ng 2 to 3 hours, magpipray ako kahit walang gagawin, di ba? 1 year, hindi ako nanood na sinin noon kasi sabi ko, Lord, talagang, Lord, itong year na to, develop mo yung intercessory, ganyan. Yun yung time na nagbabasa ako, 13 chapters a day, talagang sobrang binibuild ko yung foundation ng spiritual life ko. Pero not everyone who persists in prayer prevails in prayer. So makikita natin dito yung dalawang aspect ng prayer. Persistent prayer. Persistent ka ba sa prayer? Pangalawa, prevailing prayer. And ayan yung part na until something happens. Hindi ka hihinto hanggang hindi mo nakikita yung outcome. Clear? So ito yung pinaka-familiar tayo, right? Ito yung, Lord, dinudulog ko sa iyo ang aking pamilya, dinudulog ko sa iyo ang aming iglesia. Diba? Dinudulog ko sa iyo. Kung ano man, dinudulog. Yan. Tignan yung reward sa persistence. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, okay, we will reap a harvest. Ano yung condition? If we do not give up. Alam ko marami dito, favorite yung i-post ko sa Facebook eh. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sino dito na-post mo na yun? Oh, time is right. Sinagot ka na. Di ba? God made it happen. So, ano yung unang kaulit? To come between. Yung pangalawa, to meet or to encounter. Ano yung pangatlo? To attack or to kill. Ano yung pang-apat? To plead or to urge. So, ang napaka-rich. Nakikita natin ngayon yung buong picture ng intercession. Diba? Hindi lang ito yung lalapit ako kay Lord para ipag-pray ang isang tao. Lord, naninikluhod ako sa iyo. Paano kung amputee ka, wala kang tuhod? Sama ng pastor. Example mo, mga tao, kapansanan. Okay, number 5. Intercession means to strike the mark. Okay? Paga means to strike the mark. Si April, na-strike mo na ba si the mark? Di ba? Strike the mark. Ibig sabihin, may bullseye, tinamaan mo. Sino dito inamin mo na dati, yung mga mababaw na prayer, pray ka lang ng pray na hindi mo alam kung tama yung prayer mo. Di ba? Para lang masabi, natapos mo yung 15-minute prayer, 30-minute prayer, iba ang intercession. Sa intercession, pag hindi mo tinamaan yung bullseye, yung prayer target, hindi intercession yun. Nag-pray ka lang, nagsalita ka lang. Ang totoong intercession, lagi bullseye. Ayan o, pakibasa na. Sabi ko, pakibasa ko na rin nagbasig. Naubat na kayo? Makakabilib naman kayo? Naubat na kayo? Okay? He covers his hands with lightning and commands it to strike the mark.
Paga. Kaya alam niyo sa Bible, pag sinabing hand of God, it symbolizes power. Face of God, it symbolizes intimacy. Kaya meron pang isang verse, sabi, raise, mga sinag, raise flashed from his hand, where his power was hidden. May mga sinag na lumalabas sa kamay niya kung saan nakatago ang kanyang kapangyarihan. So ang kamay daw ni Jesus, may power. Siguro yun yung like me. Naisip ko dito si Thor. Kasi medyo ilang buhat ko na lang, isang buwan na lang yung pareho na kami ng build ni Chris Hemsworth. Okay? Everybody say, strike the mark. Lahat tayo nag-pray na hindi natin alam kung nabulsay. Diba? Religious prayer, repetitive prayer. Tama? Iba to. The power of Spirit-led prayers in intercession. Ano yung power nito? It guarantees that we always hit the bullseye. Dito may nilagay ako, list intercessor versus prophetic intercessor. Ano yan? Marami pong klase ng intercessor. Meron tinatawag na crisis intercessor. Nagsisimula lang lumuhod, manalangin pag may mga crisis na nangyayari. Uy, sumabog ang bulusan. Manalangin tayo. Mag-gather na yan, mag-isimula na mag-pray. Okay lang din yun. Okay? Crisis intercessor. Merong personal intercessor. Araw-araw, pag-pray ko si Pastor Allen. Pag mag-minister siya, pag-pray ko yung clarity, yung anointing, yung personal intercessor yun. Okay? Meron tayong tinatawag na list intercessor. Ano yung list? Laging may listahan. Pag nawala yung listahan niya, nakakamote na. Nahirapan na siya mag-pray. Ayan, may listahan dyan. List intercession yan. Good naman yan. Okay? That's good. We have a list. Okay? Kaya sa mga prayer gathering natin, di ba may mga prayer items? Tama po ba? That's a list intercession. You have a list. Self-explanatory. Pero, kung gusto mo lang strike the mark, laging spirit-led. Prophetic dapat. Tama po ba? Actually, yung list intercessor naman, kunyari, let's pray for the government. Sige, pag-pray natin yung gobyerno. Mamaya, ililig ka na. Ipag-pray natin, ililig ako ni Lord na noon pa yan eh. 20 years ago, nagsimula yan sa ganitong sigarot, ganitong alitan. So, meron kang list, pero at the same time, it can be prophetic. Di ba? Pero, ito ang guarantee. Pag prophetic ka, nakikinig ka ng totoo kay Lord, lagi kang bullseye. Amen. 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 Yes. Hindi sasablay ang tao na nakikinig kay Lord. At hindi sasablay ang watchman na 2020 ang vision. Malinaw po? Ayan. Ito, grabing revelation ito nung ano, Lord, grabe. To strike the mark, di ba? Paga is to strike or to hit the bullseye. Tama? Alam mo yung definition ng sin? Missing the mark. Sa Greek, hamartia. To miss the mark. Exact opposite pala sa Hebrew. Itong hamartia, Greek ito, sin means to miss the mark. May bullseye na pinapapamahan si Lord, sinablay mo. Di ba? Ano definition ng paga sa Hebrew? Okay? To miss the mark. Eh, pinagpipray sa'yo si Lord, yung Holy Spirit, anak, tama na pagpipray dyan sa government. Okay na yan, narinig ko na prayer. Ito naman, shift. Mag-shift ka dito. Ito lang kung pray mo, may mangyayari dyan. May mangyayari hindi maganda. Ikaw, nakadepende ka sa list masyado. Ayun, yung aksidente, hindi na avert. Yung pinagpipray sa'yo ni Lord, natuloy mo sa una. Nakamarcha ka. Nasa prayer meeting ka, pero you miss the mark. Hello? Kaya I'm telling you, maraming nagpe-pray. Maraming nagpe-pray sa buong mundo, sa buong body of Christ. Pero ang tanong, gaano karami sa prayers ang nagbubulsa? Di ba? Ang sabi yung
Paga is to strike the mark, para daw yan lightning sa kamay ng Diyos. He directs the lightning where to strike. Di ba? Tingnan nyo, a typical flash of lightning is about 300 million volts. Lakas nun. Gaano kalakas lang yung voltage ng outlet? 220. Yan, 220 ba yan? May ita-challenge ako, bibigyan ko 500. Hawakan niyo for 5 minutes. Patay na! Hawakan mo lang yung 220 volts na yun, mamamatay ka. Imagine the power dun sa paga, yung sa targeted prayer, yung prayer na bullseye. Para daw siyang lightning na may 300 million volts and 30,000 amps. In comparison, ito sa US kasi ito sa NOAA. Okay? A household current in the United States, 120 volts lang. So ito yun eh. Tingin ko maraming Kristiyano pa nagpipray pang 120 volts lang. Ito yung casual full prayers. Di ba? Pero gaano kaya karaming Kristiyano ang pa nagpipray at 300 million volts? Kasi prophetic. Sabi ko sa katabi, sana tayo yun. Ako, prayer ko, sana tayo yun. Tama po ba? CSP South, hawakan mo yung katabi mo, gano'n ka lang sa voltahe. Diba? Pastor, pang USB lang. Pang USB lang. Hindi pa nga fast charge yung aking cellphone. Naalala ko si Ate May, ngayon lang yan na-discover. Sabi niya, ano ba yan, Labs? Kanina ko pa charge, nakalagay 5 hours pa rin. Sabi ko, Labs, not all power bricks are created equal. At pangalawa, not all cables are created equal. Kaya minsan may mga anchor, di ba yung anchor, magandang brand yun? Kaya minsan mahal kasi kahit kunyari 60 watts na power, kaya niya. Ngayon, kahit yung cable mo, high amperage ang kaya, pero yung power brick mo, yung maliit na iPhone lang, hindi mo to-charge yung iPad ng mabilis. Ay, ito mo pala. Oo, kaya bumibili ako ng mga mamahalin, yung mga gamit ko, puro anchor, pangsaksak mo, 30 minutes, 40 minutes, fully charged na. Kasi malakas yung nagpo-flow. Ngayon, napakaraming Kristiyano, ganito ang analogy. Yung iba pang 120 volts, yung iba pang 300 million volts. Am I making sense? Anong klase ka? O tayo? O ang church natin? So kung prophetic ka, always listening to God, di ba? You hear and you obey. Bullseye ka lang. Napaka naman natin si Lord. Ito, tingnan nyo ang gano'n ka-powerful na lightning. Lightning is extremely hot. Painit pa lightning? Oo naman. A flash can hit the air. Pag nag-flash yung lightning, yung hangin sa paligid niya to temperatures 5 times hotter than the surface of the sun. Mag-prove kayo na scientist, yung surface ng sun mainit. Hindi yung core, yung surface. Pero yung flash ng lightning, yung paligid niyan, yung mga hangin, ang temperature niya 5 times. Kaya minsan nanonood ako, sabi ko, wait, grabe to ah. Nagsasoccer sila, biglang bumulagta, parang 5 soccer player, bumulagta. Patay. Yan pala tumama yung lightning doon sa lupa. Gumapang. Nagbagsakan na lang, walang mga sakit. Hindi subsequently, simultaneously. Patay, 5. Sa lupa tumama, hindi sa kanila. Kaya minsan pag malakas yung anointing, naalala ko minsan mag-ihip ka lang, tutumba yung mga tao. Di ba? Minsan pag pagod na ako, 2 yan, hahawakan ko lang yung nasa dulo, lahat tutumba na. Sana laging gano'n. Minsan mo, pagod na ka na, pinutulak ko na, hindi pa tumutumba. Tumba na kasi, panigags na. Grabe! So dapat lagi tayo may meeting kay God. Always meet with the Lord para lagi kang 300 million. Amen? Palakpakan natin si Lord. Great! Tignan niyo po. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. May weakness daw tayo sa prayer.
Ano ang weakness ng Kristiyano pagdating sa prayer? We do not know what to pray for as we ought. May mga times na bablanko ka na pag-pray natin. Ano na next? Diba? Naranasan yun? Okay? Kaya nga, very popular yung list. Kasi minsan hindi natin alam kung ano yung pag-pray. Diba? So yan daw, yung weakness, asthenia, kahinaan, kakulangan ng power. Okay? We do not know what to pray for. So pag hindi mo alam kung anong dapat ipag-pray, weak yung prayer mo, except kung prophetic ka. But, the Spirit Himself intercedes for us. Kita nyo, yung Holy Spirit, nag-intercede din, just like Jesus, with groanings too deep for words. Kaya ang Spirit-led prayer, hindi lang tongues. Sabi dito, groan. Ano ba yung groan? Umiiyak. Umuuul ka na lang. Naranasan niyo sa prayer? Para bang nakakanak ka? Ako po, nung youth ako, madalas ako mag-groaning prayer. Alam niyo po yung original praise team ko, halos lahat, pastor. Yung gitarista ko, yung barista ko, yung drummer ko, lahat yun, ay pastor. Si ate may kasawa ng pastor. Okay? Ganun, di ba? Kasi it's like the pains of childbirth. When you go to that point of groaning prayer, parang may pinapanganak ka in the Spirit. Okay? So, He who searches hearts, si God, knows what the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Hindi mo maintindihan na yung ginuumol mo, oh Lord! Hindi mo alam. Words cannot express. Pero si God, alam niya kung ano yung ginagawa ng Holy Spirit. Hindi mo alam, baka pinipray mo na pala, nasa Europe, nasa Amerika. Basta, Lord, susunod lang ako sa iyo, oh Lord! We're just groaning and crying and travailing. Diba? Yan pala, merong aksidente, maliiwasan, inawansa. Hindi naman lahat, sa mga kapatid na ito po, sa intercession, hindi ka required na maintindihan lahat ng bagay. Importante lang magpagamit ka kay Lord. Amen? So may sense? Hallelujah. To strike the mark, number 5. Number 6, dalawa na lang. To mark a territory. Pag sinabing paga, it means to mark a territory. Ano ba territory? Pag kunyari, Las Piñas, Parañaque, Cavite, Batangas, Laguna, Palawan, territory ko yan. Actually, kahit Mindoro kumaga kasi SB dun under ko. So as an area overseer, ang Southern Luzon, territory ko. So it extends, it reaches up to Bicol, up to Mindoro, up to... Basta yung Southern Luzon, hiwalay sa Tingnan. Territory ko yun. Paga, yun yung paga. Dati, ang buong Quezon, under ko. Pero meron palang part ng Quezon, mas malapit sa Antipolo, sa Rizal ang daan, Infanta. Kaya si Pastor, sino ba? Hindi, yung pastor sa Infanta, Pastor Jonathan Nuevo, nagpaalam sa akin, Pastor, ang layo po ng Las Piñas. Kung dyan pa ako magre-report, pwede pang lumipat na lang ako sa east kasi may padali ang daan. So, nalipat siya sa teritoryo o sa border ng east. So, hindi ko nasaklaw yun. Kaya minsan pag may problema, hindi ko na po kasi saklaw yan. Nakuha na ni-import na sa territory nandun yung authority mo. Outside that boundary, wala ka ng authority. So, ang ginagawa ng paga, dinedefine niya kung hanggang saan yung authority. Yung power na pwede mong gamitin. So, it means to mark a territory or to border something. Tingnan nyo to. Ganda na ito. So, gusto ko ito definition. In a spatial sense, pag sinabing spatial, ito yung sa lupain. Okay? In a spatial sense, paga, more technically, serves as part of a formula for tracing the border of a tribal allotment. Nung hinati na ang promised land, ang territory nyo hanggang simula Jordan, hanggang dito, territory ninyo hanggang dito sa lugar ng mga ng Rephaim, yung naalala yung sermon ko? Diyan kayo dito. So, kunyari, tribe ko, describe ni Lord yung paga, yung territory. Outside that, powerless ako. Inside that, I have all the right and the authority and the power. Yun ang paga.
You are setting boundaries. Kaya balik kayong mga pogi dito, mga nurses natin. Kunyari, itong Kristiyano, itong anak ko nyari siya. Ano, sila kayo mo sa akin. Nakaliluwi. Hindi joke. Namumuhay siya sa kasalanan. Namamagitan ako. Lord, bakuran mo siya. Hindi siya para sa kaaway. I declare para sa iyo siya. So, I'm asking the Lord na bakuran. Hindi siya mahuhulog tulad na may nahulog sa likod. Hindi siya mahuhulog sa bisyo. Hindi siya mahuhulog sa mga woke na mga kaganapan sa mundo ngayon. Lord, cover him. So, binabakuran. Nakalino? So, para ma-reclaim siya. Hindi na siya maging parang, ano yung alitan nila ng Makati? Ng tagig. Diba? Nagkaroon ng redefinition of borders. So, dati, teritoryo siya ng kaaway. Ngayon, Lord, bakuran mo. Okay? Ngayon, kung ako naman magpapaga dito, binabakuran ko itong taong ito. I declare a hedge of protection. Kaya nakita niyo yung post ko sa Facebook. Madalas bago ako magturo o mag-preach, may mga snippets din. Teaser, kumbaga. Di ba? I declare a hedge of protection of limit siya. Hindi mo siya magagalaw. Ngayon, kahit anong gusto niyang gawin, may mga arrows, may mga curses, tatalbog lang. Kasi kapag ako, nabakuran ko. Nakuha ninyo ngayon? So, hindi ang pag-intercession, hindi lang banat ka ng banat. I bind you, I remind you, I break you. Lahat ng lito ko, naglabas na kasi puro binding lang ang alam mo, breaking lang. I cast you out. Diba? Lord, I declare, territory mo itong tao na ito. Yes. Ang Las Piñas para sa'yo. Yun na yun eh. Naalala ko, nauso yung March for Jesus noon. Nakakaano pa kayo nun? So, meron pumunta dito from abroad na worship leader, ang pangalan niya Graham Kendrick. Diba mga famous na kanta ni Graham Kendrick? Siya yata yung Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, day, Spirit, like, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang ginagawa ng mga intercessor niya, pag darating siya sa isang bansa para mag-march for Jesus, yung intercessor niya, yung venue, nag-march, Jericho March. Lord, sa 5 araw ng gathering, teritoryo mo ito. Off limits ang kaaway, wala siyang magagawa. Alam niyo yung mga tao, pumapasok pa lang sa venue, naggagalingan na. Hindi pa nag-start yung worship gathering, wala pang kantahan, dahil pinaga na, binakuran na. Off limits ka, si Jesus lang ang makakakilos sa loob. Amen? Ito naman nangyari, isang youth camp natin. Kasi salamat po. Hindi na ako yung youth pastor sa CSB Maine. Umalis na ako, nandito na ako sa Las Piñas, so may bagong youth pastor, ay hindi pastor, youth head sa CSB Maine. Nag-youth camp. Hindi nag-spiritual mapping. Alam niyo spiritual mapping? Magsa-survey ka sa isang lugar kung conducive pa o hindi. Tinuloy yung camp. Hindi nag-survey o kung ano-man. Hindi nila alam yung lugar kung saan may youth camp. Doon pala nag-gather every year ang mga makukulang ng buong Bataan. Meron din silang summit. Tayo may intercessor summit. Sila merong witchcraft summit. Hindi alam. Ito na, last session ako. Nag-uwi ang lahat ng pastor. Pastor Ruel umuwi, Pastor Ira umuwi, si Ate Rose umuwi. Ako, naiwan lang isang pastor doon. Kasi nagsisimula pa lang si CSP. Aba, nag-preach pa lang ako, may nade-deliverance na. Bumubulong-bulong na. May pilit-pilit na. Sabi ko, sige, dinilig ko. Mapapalaya yung isang tao lilipat sa iba. Hanggang sa parang popcorn lang. Sabi ko, ano to? Ayun pala, hindi nila sinecure yung lugar. Ano pala, kumbaga teritoryo ng kaaway. Kahit Christian ka, hindi automatic na nag-change yung atmosphere. Kinakailangan bakuran mo. Ako po ba natin? Marami pagod na pagod po ako. Hanggang madaling araw, nag-iisang pastor, siguro mahigit 100 yung mga nandun ang kabataan.
Meron pang tatalon sa bangin. Yung boundary niya, mababa, hanggang dito lang. Pagsampa ng paa, bangin na, siguro mga 100 feet drop. Nakasampa ng isang paa. Sabi mo, maraming balita, nung namatay sa yung camp, tumalon. Under my watch. Because yung nag-scout, they did not do their due diligence. So napaka-importante nitong aspect ng paga. To mark the territory. Nakuha po ba natin? Mas nag-intindihan nyo yung intercession? Ang lalim, no? Hindi lang siya, Lord. Kasi alam natin, intercession is praying for somebody else. Yun yung baseline definition natin eh. Hindi mo pinag-pray sarili mo, pinag-pray mo, ibang tao. Hindi lang yun. Hindi lang yun, it's not just praying for that person. Kuha po ba natin? So ito, ganda na ito. Sabi dito, the boundary, dinedescribe yung boundary ng isang tribe. The boundary also touches, in other translation, reaches. Okay? It touches or reaches paga, Tabor. So pag hanggang Tabor, kanila yun. Okay? Shahazuma. Kala ko, grabe mo yun. Shahazuma. And Beth Shemesh. Okay? And its boundary ends at the Jordan. So simula Tabor hanggang Jordan, yun yung paga. Yun yung boundary nila. So kung binigay sa tribo nila yun, they have rights and authority. Tama? Outside that, may rights and authority ba? Wala. Kaya ganun ka-importante yung paga to mark the territory or to border it. Okay? Ang sabi dyan, 16 cities ang sakop. 16 cities with their villages. So kunyari, tingnan mo, paano ba sa south na ganyan? Saan mo pinakamalapit? Kasi kunyari, meron ba kayo sa Imus? Ay wala po. Las Piñas meron, Silang meron, Inlang. Paano mo alam? Tinatahan niyo ko po yun. Awa ko ang CSB South. Nakakali niya? Okay, so, pag di gusto pumasok sa South, mag-i-introduce ng bagong doktrina. Pero pwede. Diba? Kahit hindi ko nahawak ang mga churches ko yun, hindi na ako yung pastor, as overseer, pag may pastor, may, kunyari, in-invite kayo na guest speaker, tapos ipaturo, I can tell you, ban them. Don't invite them again. Teritoryo ko yan eh. Inin mo ba? Actually, I can reshuffle pastors. Si Pastor Ainsel, pwede ka nalipat sa Nagkarlan. Si Pastor Lores, pwede ka nalipat sa Sorsogon. Pero hindi naman ito power tripping. Di ba? Wisdom din. Pero ibig sabihin, like, teritoryo ko yan eh. So tayo, bilang anak ng Diyos, ganun din. Alamin mo ang authority mo. Alamin mo ang power mo, lalo na kung pasok yan sa pagiging anak mo ng Diyos. Tingnan ko ba? Ito may pumasok na teaching nung bata pa ako ng college. Uso-uso ito noon, name it, claim it. May pastor, ang red Ferrari na yan, I claim it in Jesus' name. Di ba sabi, whatsoever you ask for in prayer. Tapos kung anong tawag sila doon yung, ito na, naluluman na ako. Kasi di ako tayo eh, demoan din. Tawag na yung na-misinterpret nila. Nakuso yung name it, claim it theology. Hindi mo saklaw yun. Diba? Kaya ang daming mga pastoro nagbagsakan. Unang-una, hindi bulsa yung prayer nila at yung territory, hindi naman gusto ni Lord. Ba't mo mapakulan yung Ferrari niya? Diba? Yung babae, Lord, I claim her. Yes. Binabakulan yung babae. Hindi property yan, tao yan. Paano kung gusto mo siya maging lifetime partner, iba naman pala gusto niya. Sino pakikinggan sa inyo? Pareho yung Kristiyano. Meron pa, pastor, kiniklaim ko itong vacant lot na to. Ang hindi niya alam, bago siya nag-pray, may isa pang church na kiniklaim din yun. Kanino mapupunta? Unahan? Yung pag-border, according to God's will. Ang nagbigay ng allotment dito, si God. Powerful ang bordering kung alam mo, kalooban niya ng Lord. Kaya kami ni Ate May, hindi ko siya kinlaim. Ako kinlaim. Kaya siya nalito. I claim this for me. Hindi ko siya pakakawalaan. Hindi. Nag-pray kami. 3 months kami wala
usap na romantic o ano. Ministry lang, 3 months, pray ka, pray ako. After 3 months, usap ka rin. Ayun. Binigay kami nun sa bawat isa. Territorio ko siya, territorio niya ako. My lover is mine and I am his. Kaya wala kami na rin yung courtship stage. Prophetic yung relationship namin. Amen? Hindi na makura na kapastor eh. Kasi mo yun. Kumukontra yan sa ginagawa mo. Eto, pinost ko sa Facebook. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job that he is, ang sabi dyan? There is none like him in all the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Kaya ka lang naman, ni Lord, ni Job eh. Have you not put a hedge around him? Sino naglagay ng hedge? Si God. Walang magawa ang Job dahil may hedge. Ano ba ang hedge muna? Ito yung mga brush or mga shrub, mga tanim, mga halaman, na dikit-dikit sila, so nagiging parang bakod. Okay? You put a hedge around him, everyone say him, his house, and all that he has. Kaya pag mag-pray ka ng divine protection sa sarili mo, sa loved ones mo, at sa property mo. Lagi yung tatlo na yan. Around him, okay, his house, and all that he has. Mga anak niya. Okay? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Walang magawa si Satan. Pero pumayag si Lord. For the sake of testing, tinanggal yung hedge. Okay? Pero that's not the normal. God only allows those things during seasons of testing. Pero normally, He builds a hedge around His people. Tignan mo ang katabi mo. Imagine mo, meron niyang hedge. Untouchable yan. Okay? Ito. Ang ganda na sinabi dito ni Dutch Sheets. We can build boundaries of protection around ourselves and others through intercession. Balik nga po yung mga nurses natin. Boundaries of protection. So, ito ang Kristiyano, ito ang kaaway, di ba? Pwede ka naman, Lord, build a hedge of protection around him, so babalutan, si Satan, hindi ma-attack. Di ba? Or ikaw mismo, Lord, I declare a hedge of protection against this person. Hindi. Ikaw mismo pwede mag-declare nun at mag-build. Okay? So pag nandito ka, you petition the Lord. Pag nandito ka, ikaw na mismo mag-declare, by your blood, Lord, I declare by the blood of Jesus, He is covered, He is protected. Diba? And I declare, Zechariah chapter 2 verse 5, that you will be a wall of fire around Him. So yun. Okay? Boundary of protection. Paga. So off-limit si Satan. Hindi siya pwede. Trespassing siya. Malinaw? Thank you, Lord. Last na. This boundary of protection is similar to a prayer shield. Ito narinig yun yung salitang prayer shield. And a wall of fire. They signify that the enemy has no access and is off limits to the person or thing. Okay? Inside the border. Ayan o, I myself will be a wall of fire around it, declares the Lord. Last na. Ay, thank you Lord. Palakpakan natin si Lord. Eh. To place or to lay. Merong inilagay sa'yo. So, kunyari, ako naman, yung intercessor, si Louie nandito, si Bo nandito, si enemy nandito. Okay? So, ako, bilang intercessor, may ikatayo. Malaki ka, kunyari, ikaw si Lord. Dito ka. Ito na lang. Ito yung burden. Si God, bigyan mo sa akin. Yan, may binibigay siyang bigat sa akin. Dapat kong ipag-pray, dapat kong protektahan, dapat kong alagaan, ay burden. Nakuha natin? So whether I'm here, or whether I'm here as the intercessor, meron siyang, He will lay upon me something. Nakuha ninyo? Kunyari, hindi mo naman usually pinagpipray ang bansa. Pero isang araw na lang biglang, Lord, parang meron ka ngayong burden.
Pero di iiyak ang bansa namin, 1 week straight, nagpipray ka. Yun yung to place, nilagay ni Lord, to lay upon. Kaya ang intercessor, may burden na galing kay Lord. Eh di pastor, dala-dala niya ang bigat ng mundo. Okay lang magmukhang Biyernes Santo. Hindi. Bible din ang gagamitin natin. Ano sabi ni Jesus? My yoke is easy and my burden is light. Magbasa ka rin ng Bible, kapatid. Light, easy. Hindi mo dala buong mundo. Okay? All we like sheep, kaya nga Isaiah 53, the great messianic verse, have gone astray. We have turned, nagkanya-kanya tayo, each to his own way, and the Lord has laid paga on him the iniquity of us all. Hindi lang bansa, buong mundo ang nilagay kay Jesus. At hindi lang buong mundo, kasalanan, iniquity, laid upon him, that's paga. Kaya pag wala kang love or concern, wala kang heart, hindi mo tatanggapin yung burden. Ang intercessor, kinakailangan, may compassion. Amen mo ba? Kunyari, ako, hindi naman ako mahilig sa mga tribo-tribo. E bigla akong bigyan ni Lord ng burden para sa mga tausog, kunyari. Eh, hindi naman ako nag-tribo siya na. Eh, nilagay ni Lord, ang naman na Lord. Eh, kung wala akong love, sishrug off ko lang yun. Kuha natin? God can lay anything He chooses upon you. Ano man ang gusto niyang ilagay sa balikat mo, pwede. Ang tanong, lahat ba ng ilalagay niya, i-welcome mo? Ayan. He laid paga on him the iniquity of us all. Mababa tayo ng verse 12. Yet He bore. Yung binigay ni Lord, willingly, binuhat niya. Everybody say, willingly. Nasa. Okay, the sin of many and makes intercession paga. In this chapter, dalawang gamit ng paga ang ginamit. Intercession and lay, the burden. Okay, everybody say nasa. Ano yan? Bore. Maintindihan nyo to. Kaya maintindihan ninyo na dapat masaya ang intercessor. Ayan. Nasa. To lift. So, binigay ni Lord yung burden, buhatin mo willingly. Pero dalawa meaning yan. To carry along or to carry away. Louis, Christian, ano ka dito? Ano bang mabigat? Kakabuhat niya sa akin sa speaker. Kunyari, may buhat nilang mabigat. Ganun lang. May burden siya. Pag sinabing nasa, it means to carry along. Halika, tutulungan kita. Ganyan ang intercessor. I will carry it along with you. Pero hindi natatapos doon. Eh kaya pasto naman pala ang intercessor. Bigat na bigat eh. Hindi. Ang isa pang meaning niya, to carry away. Hindi na kita tutulungan magbuhat ng bigat, tatanggalin ko sa'yo. Para matatapos si Louie na walang bigat. Eh di, tama pastor, mabigat na mabigat sa intercessor, siya na lang mag-isa eh. Hindi. To carry away, at pag nasa iyo na, parang throw it away. Hindi siya mag-i-end sa'yo. Kaya paglabas mo ng prayer room, yung kinuha mong bigat sa kanya, hindi mo na dapat dala-dala. Nakuha ninyo? To lift, may binigay na burden si Lord. Ang burden ko si Louie. Pag pray mo si Louie, may pinagdadaanan siya. Ay, sorry. So may dala-dala siyang bigat, tutulungan kita. Di ba? Carry one another's burden. Carry along. Pero aside from that, I will carry it away. Hanggang sa He will find rest in the Lord. Yun ang goal natin. Yung mga pinagpupray natin makapagpahinga. Pero huwag matatapos sa'yo. Ang greatest intercessor si Jesus. Kaya kinuha mo sa Kanya, ibigay mo kay Jesus. Paglabas mo ng prayer room, hindi ka Biyernes Santo. Resurrection Sunday. Malinaw? Hallelujah. Sige, palakpakan natin sa Lord. Ang intercessor is a burden bearer. Willing ka magdala ng bigat. Intercession carries the burden along with someone, but intercession also carries the burden away from someone. Nasa. Okay? So, tingnan nyo. Summary natin. Iniksiyan ko na lang compared to sa una. 7 facets of paga or intercession: to come between, to meet, to attack, to urge strongly, to strike the mark, to mark a territory, and to lay upon. I will end with this. Di ba ano sabi ko?
dapat lagi si Jesus. Sabi ko, Lord, paano ko i-end yung teaching na ikaw ang nasa sentro? Ayan. The greatest act of intercession. Kaya ang intercession, hindi lang prayer. Tingnan nyo. On the cross, asan ba ang cross? Lifted between heaven and earth. Di ba nakatakas siya eh? Between heaven and earth, He was there. Kaya nga sabi niyo, when I am lifted up, I will draw all men to myself. Ayun, He came between heaven and earth. Prophetic yun. Pwede ba siyang mamatay na lang na nandito siya sa lupa, sinaksak na lang siya? Bakit kinakailangan nakaangat pa siya? Symbolic kasi yun. Na He is the mediator. There is one God and one mediator between God and man. The man Christ Jesus. Nandun siya. Di ba? Okay? Jesus bore our iniquities. Di ba nilagay sa kanya? Sabi sa Isaiah. Nandun siya sa cross. The Lord has laid upon Him the iniquity of us all. And on the cross, He interceded. He pled with the Father. He urged Him, Father, forgive them. They do not know what they do. Grabe lahat ng yung mga different usage ng Father nandun. Di ba? They do not know what they do. Finally, nung mamamatay na siya, Jesus said, it is finished. Yung mission niya as intercessor, bullseye. Hindi siya sumablay. Okay? Jesus uttered, it is finished. That's to strike the mark. And by His death, He destroyed the powers of darkness to attack. Hallelujah. Thank you, Lord. That is the greatest act of intercession in the Bible. Hindi lang prayer. Hindi na lang ni Jesus yung bigat natin. Kaya kung nasa counseling ministry ka, may taong nabibigatan, tapos tutulungan mo, teka, tulungan kita. That's intercession. Technically, that's paga. Kinukuha mo at tinutulungan mo siya magbuhat ng kabigatan at eventually matanggal sa kanya. So mga kapatid, unang intercessor summit ng South, I hope you were blessed. Okay, alam ko medyo unang time ko ilulog eh. This is the first time. Okay, so wala pa tayong reference point. Siguro habang tumatagal, mas ma-refine pa, mas mapupulido pa natin. Pero sana marami kayong take home. Okay, meditate on it, digest it, para mas maging malinamnam, mas maging masustansya. Pero let me pray for you. Nakita ba mga ministry, head ng intercessory ministry ng South? Kayo lang kayo, kung saan kayo? Ay, saan lang kayo, sa LP, si Aterea, sa Lipa, ba na dyan? Sino bang head sa Lipa? May sakit. Okay, sa Neckerland na dyan? Ayan. Sino ba bang church dito? Hindi na lang head, basta part ng intercessory group, intercessory ministry ng bawat church. Kayo lang kayo. Alam nyo, bihira natin kung ito, pero palakpakan naman natin itong mga intercessory natin. Ang laking blessing nila, ang laking tulong nila, na siguro maraming attack sa church ang posibleng mangyari. Pero binakuran nila tayo. Binakuran tayo through prayer, and alam niyo yun, yung burden na dapat buhat-buhat natin, naki-burden sila. So let's just bless them right now. Lord, we bless all the intercessors and the intercessory ministry heads, kahit yung wala dito. We thank you for their lives, Lord, na hindi pala ganun kadali ang intercessory ministry. Minsan, Lord, we take them for granted. Pag kids ministry, full support kami. Pag praise and worship ministry, full support. Pagdating sa intercessory, Lord, parang nilalampas-lampasan lang namin. But now, we have seen with our eyes in your word how important the ministry of intercession is. So Lord, we honor them. We thank them, Lord God, for all their sacrifices, for all their extended meetings in prayer. Salamat, Lord God. And we pray also kung paano kami kino-cover nila sa prayers. We cover them today. Alam namin, Lord, gusto ng demonyo mag-raise up ng maraming flaky intercessors. So cover them, Lord. Cover them na hindi sila magiging flaky intercessor, that they will be rooted and grounded in your word. And we pray for them as well, cover them, their loved ones, and their properties, Lord God. Hindi sila magagalaw ng kaaway. We put a boundary, a hedge of protection around them, na ngayon naman pinagpipray namin na sila ay covered and protected din. Hallelujah. And let's all stand up. Hallelujah. Let's lift up our hands. Lord, today, we receive a fresh burden from heaven. Lord, kung ano man ang mga nais mong ipag-pray namin sa mga darating na araw, Lord, help us to be
able to carry or to lift or to bear all of these prayer burdens that you will give us, Lord God. Baguhin mo ang puso namin na hindi namin isipin na, ay, sa praise team lang ako, hindi ako pang intercession, or sa youth ministry ako, hindi ako pang intercession. But all of us today, we are intercessors, Lord God. We are watchmen, doorkeepers, gatekeepers, O God. Lord, we are prayer warriors, Lord, in your kingdom, na hindi lang kami defensive, but offensive din kami to attack the kingdom of darkness, O God. Lord, salamat, salamat. And we pray that the enemy will not be able to steal any of our learnings today. He will not be able to steal any revelation, any, Lord, burden that you place in us, Lord, na ang ginawa mo ngayong araw, mananatili. Oh God, we honor you, we thank you, and Lord Jesus, our greatest intercessor, we say, thank you, Lord. Thank you, Lord, na matapos mong mamatay at umakyat sa langit, nananatili ka pa rin intercessor para sa aming lahat. All glory is yours, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.